mapagpalang umaga po sa ating lahat. Simulan po natin ang araw na ito. Praise God. Sige po. Buksan po natin yung Bible natin sa Mateo chapter 26, verse 56. Basahin po natin sabay-sabay. Sabi po dito, ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Sige po, let's pray. Most Heavenly Father, in Jesus' name, I thank you, Lord, for this day, for everything you have done. I pray, Lord, na as I preach your word, continue to meet the needs of every people here. Patuloy, Panginoon, na sa topic na to, bawat isa, patuloy pa, Panginoon, na magkaroon ng malalim na relasyon at patuloy pang lumapit sa iyo. Dahil tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tapat, hindi ka nagbabago, at hindi mo kami iniiwan saan kami naroroon. You are always there, O God, because you are omnipresent. You are, sabi nga sa Bible, Panginoon, where we cannot hide from your Spirit. Ikaw ay ang Diyos na kahit saan nandun ka. And Lord, I pray in this topic, until enlighten everyone, patuloy bawat isa maliwanagan, at patuloy na bawat isa, patuloy pa, Panginoon, na maglingkod at kilalanin ka at patuloy sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa araw na ito. We give you all the glory, all the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Sige po. So, ang topic po natin for today is, left but not lost. Yan. So, ang topic po natin ngayon is patungkol sa mga iniwan. So, sa buhay natin po bilang isang tao, talagang mararanasan po nating maiwan. Amen po ba? Iwanan. Sabi dito, maranasan mong iniwan ka ng mga taong nangako sa iyo na hanggang dulo sasamahan ka nila, pero iiwan ka rin po nila. Yan. Mararanasan po yan. Ano pa? Sabi dito, mga taong, alam niyo po yan, yung mga taong may mga binitawang salita pero iiwanan ka. At sa panahon po natin ngayon, marami pong mga tao na kapag iniwan sila, nawala na sila ng ganang mabuhay. Hindi po ito patungkol sa isang bagay o sa lahat ng aspeto. Sa panahon ngayon, maraming tao kapag iniwan sila ng mga taong nagiging rason, bakit sila nagpapatuloy, nawala na sila ng gana. Yung iba gusto na magpakamatay, yung iba tuliro na, ayaw nang magtrabaho, ayaw nang kumilos, yung iba po, trauma na. Ako maraming beses na po akong naiwan. Maraming beses na naiwan at nakita ko na kapag wala talagang Diyos ang buhay ng isang tao, kala mo stop na lahat pag iniwan ka. Pero alam niyo po sa topic natin ngayon, pag-uusapan po natin yung iba't ibang uri ng tao sa Bible na iniwan. Pero kahit iniwan sila, hindi sila naligaw. Alam niyo po, sa panahon kasi natin ngayon, maraming tao kapag iniwan sila ng mahal nila buhay, mga taong minahal nila, naliligaw na sila. For example, may mga tao na nawalan, tapos after nung nawalan, for example, ang dami ko pong na-meet ng mga tao na nawalan sila ng mga mahal sa buhay, tapos ang nangyari, naligaw sila. May mga kilala ako na dati nagsishare ng Word of God. Nung may nangyari sa kanilang di maganda, may nawala, siguro may namatay, sinisi ang Diyos, naging atheist, naligaw. Meron namang iba pong mga tao na nag-break lang, nawala na ng ganang magkilos. Iniwan lang pansamantala, hindi na sila magkilos. Yung iba naman nagpapakamatay. Dito sa topic natin, pag-usapan po natin yan na may mga tao sa Bible na matindi po yung mga pinagdaanan paano sila iniwan. Pero kahit iniwan sila, nagpapatuloy pa rin po sila sa buhay nila. At hindi po nila pinayagan na makaapekto sa kanila yung pag-iwan sa kanila para makalayo sila sa Panginoon. Hindi po nila pinayagan yun. Ako po mismo, napakaraming beses na akong iniwan, pero sa isang banda, nakita ko na kahit iwanan ka talaga ng mga tao, talagang ang Diyos hindi ka iiwan. Amin po ba? Kaya ang topic na natin ngayon, left but not lost. Ibig sabihin, iniwan ka pero hindi ka naliligaw. Kahit iwanan ka ng mga tao, kahit yung nakasanayan mo, nakasama mo lagi, iwanan ka, hindi ka maliligaw kapag si Kristo lagi mo sinasamahan. Amen po ba? Kasi sa panahon ngayon, uso ang iwanan. Amen po ba? Amen po ba? Uso po yung iwan. At lagi naman po talaga. Kasi kaya nga tayo ang topic natin is about sa mga iniwan. Kasi noon pa lang sa Bible, marami na pong mga iniwan. Iniwan, pero kahit iniwan sila, take note, kahit nag-iisa lang sila, pinagtagumpay sila ng Lord.
hindi po sila naligaw, hindi sila napahamak, sa halip sinamahan palalo sila ng Panginoon. Yan po yung topic natin. So meron po tayong mga character sa Bible na babasahin na kahit iniwan sila, hindi naka-apekto yun sa buhay nila, hindi sila umistop, hindi sila naghinto na gusto ko na magpakamatay, ayoko na sa mundong ito. Alam mo po, kasi itong mga character na to sa Bible, kung sa loneliness lang, mas grabe pa ang loneliness nito. Pero sa kabila ng mga pinagdaanan ng mga taong ito, talagang makikita natin na sa huli, hindi pa rin talaga nila iniwan ng Panginoon. Marami po kasing tao na kapag nakaramdam ng lungkot, ng pag-iisa, ang Panginoon iniiwan na nila. So meron po tayong mga apat na karakter. Number 1, ito po, Joseph. Yan, si Joseph. Ano ba nangyari kay Joseph? Joseph left by his brothers. Hindi lang po brothers to. Pero bakit brothers sinabi ko? Kasi po, si Joseph, isa siyang karakter sa Bible na makikita mo na kahit iniwan siya ng mga kapatid niya, actually hindi siya iniwan, binenta siya ng mga kapatid niya, pinagtagumpay pa rin siya ng Panginoon. Ano po bang nangyari? Sabi po dito, Genesis chapter 37 verse 28 to 36. Kaya't nang may mga dumaraang mga lakal na Midyanita, inihahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pila. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon? Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama, sinabi, nakita po namin ang damit na ito, tingnan nga ninyo kung ito nga ang mahal ninyong anak. Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito, pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot ng damit at nagsuot ng damit panluksa. Pinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat ng mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimigati. Sinabi niya, mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantala, pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose ng mga Midyanita kay Potiphar, isang punong kawal ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. So si Jose po, isa siya sa mga karakter sa Bible na iniwan, hindi lang iniwan, binenta, pero bata pa po siya noon. Bigyan ko kayo ng background, si Jose sa Bible, 12 sila magkakapatid, pang 11 siya, ay pang 12 siya, bunso siya, at binenta siya ng mga kuya niya. Bakit po siya binenta? Kasi sa 12 na magkakapatid, may kakaiba kay Joseph. Si Joseph kasi sa Bible, yung lingkod na yung bunso, pero siya yung may talino. Na, dahil sa talino niya, nainggit yung mga kapatid niya sa kanya. At siya yung paborito ng kanyang papa na si Jacob. Yan. Meron kasing panaginip si Jose na sinabi niya sa panaginip niya na panaginipan niya raw na merong bato, merong 12 na bato at lahat na yung 12 na bato, ang isang bato, yung 11 lumulod daw siya isa. So siya yung tinutukoy doon. Tagalit yung mga kapatid niya, sabi ng mga kapatid niya. So sinasabi mo, lahat kami susunod sa iyo. Masyado na rin siyang mayabang. Alam mo sa panahon maraming ganun eh. Na yung mga kapatid, inggit sa kapatid. Inggit, bunso pa na inggit. Sa Bible ganun din po. Yung mga panganay inggit sa bunso, kasi ang bunso, ibang klase. Ang mga panganay, tamad. Pero ang bunso, matalino. Kaya ang nangyari, nainggit ang mga kapatid. Yung iba, pinapatay ang kapatid. Ito naman, binenta po nila si Jose. Pero alam niyo po maganda kay Jose, kahit binenta siya, ni minsan hindi niya sinisi ang Diyos. Ni minsan hindi po siya naghiwalay sa Diyos. 2 beses siya binenta. Isipin mo, binenta ka ng mga kapatid mo doon sa Ismailita, tapos sa Ismailita, binenta ka pa kay Potiphar. Bata pa po siya. Si Jose po ay isang Israelites. Israelites, pinapunta siya doon sa lugar ng mga Ehipto na wala siyang kakilala. Mag-isa lang siya, bata pa siya, wala siyang kakilala, pero hindi siya naligaw. Pwedeng tingnan natin na naliligaw siya kasi iniwan siya, pero
hindi po siya naligaw. Dahil lahat ng ginawa ng Lord kay Jose may purpose. Alam niyo po, ang maganda kay Jose, hinahanap po kasi sa Bible habang binabasa ko to, wala man lang bang verse sa Bible, Lord, na si Jose, sinisi ka. Kasi sa panahon ngayon, maraming ganong tao eh. Kapag nawawalan, may nangyaring di maganda, sinisisi na ang Diyos. Kasalanan ng Diyos, kasalanan ng Diyos. Hindi po. Wala akong nabasa sa Bible na ganun. Wala. Wala akong nabasa na si Jose, hindi siya naglingkod sa Diyos, hindi na siya naniwala sa Diyos. Kaya nga siya na-persecute dahil sa Diyos eh. Kaya siya pinabenta ng mga kapatid niya dahil nga may mga panaginip siya na binigay ng Diyos na nagre-resulta ng nainggit yung mga kapatid niya sa kanya. At ngayon, nung time na may nangyari sa kanya hindi maganda, hindi man na siya nakaisip magsisi sa Diyos. Sa halip, talagang patuloy pa siya naglingkod sa Diyos. So mapapansin natin dito na hindi siya naliligaw kahit iniwan siya. Marami kasi mga tao kapag iniwan, naliligaw na. For example, ngayon, pag may leader ka, okay ka pa. Paano kung dumating ang time na wala ng pastor? Paano kung dumating ang time na wala ka ng leader? Mas lalo kang maliligaw. Amen po ba? Nung may leader ka pa, ligaw ka na nga. Paano kung wala pa? Amen po ba? Yun yung point. Alam mo si Jose, wala sa kanyang naging courage. Wala siyang mga kapatid, wala siyang kasama. Pero hindi siya naligaw. Amen po ba? Bakit? Kasi po ang Lord kasama niya palagi. Anong sabi po sa Bible? Sa Genesis 39 verse 1 to 5, ito po. Dinala nga si Jose sa Ehipto at doon ipinagbili siya ng mga Ismailita kay Potiphar, isang Egyptian na pinuno sa pamahalaan ng Paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose, sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat ng ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose, pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukid. So dito po makikita natin na si Jose mismo, kahit iniwan siya, hindi siya naligaw, sa halip pinagpala pa siya ng Panginoon. Alam mo po, kapag iniiwan ka, pagpapalain ka po ng Lord. Amen po ba? Alam mo, kapag iniwan ka ng mga tao, tapos ikaw naglilingkod ka pa rin sa Diyos, pagpapalain ka ng Lord. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Maniwala ka kasi naniniwala po talaga ako na kapag iniwan ka ng mga tao at pinili nila ang mundo, pagpapalain ka pa rin ng Lord. Amen po ba? Amen. Yun po totoo. Kasi sa Bible, iniwan si Jose, binenta siya ng mga kapatid niya ang hindi naniniwala sa Diyos. Mga kapatid niyang suwain sa harapan ng Diyos. Si Jose lang po sa magkakapatid ang may takot sa Diyos. Kaya nga siya rin ang paborito ng tatay niya si Jacob. Kasi si Jacob may takot din sa Diyos. Yung mga 11 na magkakapatid, wala. Tapos si Jose, siya may takot sa Diyos, siya pinersecute. Pinagmukha siyang patay sa harapan ng tatay niya, pero totoo buhay siya. At ang nangyari po, pinagpala pa po siya ng Lord. So dito makikita natin na kahit may mga gawing masama sa iyo ang tao, iwanan ka man, ibenta ka man, as long as kasama mo palagi ang Panginoon, pagpapalain ka. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Totoo po yun. Hindi kasi, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin dati ng leader ko dati na sabi niya, kahit saan ka mapunta, kapag kasama mong Lord, pagpapalain ka niya. Mabubuhay ka. Amen po ba? Kapag tinawag ka ng Lord, mabubuhay ka. Basta't wag mo lang iwanan ng Diyos. Si Jose po ganun. Kahit binenta siya, hindi niya iniwan ng Diyos, nabubuhay po siya. Amen po ba? May karunungan siya. So yan po yung number 1, si Jose. Number 2, si David. David led by his people. Sabi niya po dito, 1 Samuel 17:32. Anong unang bagay na iniwan si David? Ito po. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong yun. Ako po ang lalaban sa kanya. Alam niyo si David, bakit sa tinaguriang the man after God's own heart? Kasi po si David sanay mag-isa. Sipin niyo po, noong time na may kalaban, si Goliath, lahat ng mga Israelita that time, takot na takot na.
Nalungkot nga si Saul eh. Sabi sa Bible, nalungkot si Saul nung malaman niya na kailangan. Kasi ang sabi sa Bible, kailangan mag-volunteer ng isang Palestine at isang Israelita. Kasi magkaaway talaga ang Palestine at ang Israelites. Hanggang ngayon magkaaway pa rin po ang mga Palestine at Israelites. Nagagera pa rin sa Israel. Palestine pa rin ang kalaban. At sabi sa Bible, sabi doon ng mga Palestine, sige, magpapadala kami ng isang warrior. Si Goliath yun. Magpadala rin kayo ng isa. Kung sino ang manalo, pag nanalo daw ang mga Palestine, papatayin lahat ng Israelites. Pag nanalo naman ang mga Israelites, sakupin naman ang mga Palestine. So, ang nangyari, si Goliath po yung volunteer. Higante. Ngayon, ang mga Israelites natakot na. Wala na po silang kasama. Ngayon, si David po napunta doon. Pagpunta niya doon, oo, may mga kasama siya. Pero mag-isa na po siyang kumalaban. Ano po ibig sabihin nito? Sa paglilingkod sa Panginoon, talagang mararanasan mong mag-isa ka lang lumalaban. Hindi mo kailangan ng maraming kasama para magtagumpay. Ang kailangan mo si Lord lang. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Hindi mo kailangan ng maraming kasama. Si David, ang dami niyang mga kasama doon, pero takot. Ano mo naman yung mga takot? Hindi yan magagamit ng Panginoon. Amen po ba? Ang gusto ng Lord, yung katulad ni David. Ano yun? Yung nagsasabi na, kahit dinadown na siya ng dinadown, siya alam niyo pong maganda kay David, ganito eh. Dinadown siya ni Saul. Sinasabihan siya, hindi mo kaya yan si Goliath. Bata ka pa lang. Maliit ka. Higanti yan. Sabi ni David, sasamahan ako ng Diyos. Kasama ako ng Diyos. Pinagtawanan pa nga siya ni Goliath. Sabi ni Goliath, anong gagawin mo sa akin? Sabi ni David sa kanya, pupugutan kita ng ulo. Grabe po. At alam niyo, matindi pa doon kay David, dinadown talaga siya ng mga tao. Kasi nga, hindi naman si David maliit. Yun nga sinasabi lagi sa Bible. Sabi ng mga tao, maliit si David. Hindi maliit si David. Si David po sa Bible, normal lang din na katulad natin ng height. Di ba? Normal lang na tao, sabi niya sa Bible, makisig, maganda ang mga mata. Higanti kasi si Goliath, kaya maliit si David. Pero kung tutusin, normal na tao si David. Pero ang nangyari, dinadown na siya. Even si Saul, hindi mo kaya yan. Pero alam niyo maganda kay David? Siya mismo ang nagsabing kaya niya yun. Alam niyo po maganda. Ganun dapat yung karakter ng malingkod ng Diyos. Yung tipong, kahit isa ka na lang, kahit ida-down ka pa ng mga tao, meron ka dapat mindset na kaya ko to kasi kasama ko ang Lord. Amen po ba? Hindi, si David, hindi siya naging encouragement kay Saul. Uy, encourage mo ako, labanan ko si Goliath ha. Push nyo rin ako, huwag nyo ako ida-down. Hindi. Pinasutan pa nga siya ni Saul ng mga armor, sandata, espada. Sabi ni David, hindi ko kaya, sobrang bibigat nito. Ayoko magsuot ng armor. Sabi, samantalang si Goliath, balot na balot. Si David po sa Bible hindi. Nung pinasuot siya ni Saul ng armor, si David mismo, talagang sabi hindi na po. Ang suot niya yung armor ng Diyos. At ang ginawa niya, kumuha siya ng bato, ang dala niya, tinador lang. Sin, bagsak si Goliath. Ano ibig sabihin po dito? Mag-isa lang siya lumaban. At ang kalaban niya, yung Goliath na doon nakasalalay ang buong Israel. Ano pong gusto niya ipakita dito ng Lord? Sa buhay ng isang Kristyano, kahit mag-isa ka lang lumalaban, as long as may Lord ka, magwawagig ka. Amen. Hindi mo kailangan ng kasama para makipaglaban. Amen po ba? Amen po ba? Huwag kang umasa sa pastor mo, huwag kang umasa sa leader mo, huwag kang umasa. Kasi alam niyo po, pagdating ng laban, si Lord lang po talaga magpapatagumpay sa'yo. Amen po ba? Hindi mo ako totoo lang, hindi ko kayo matutulungan. Ang Lord ang makakatulong sa inyo. Hindi ko kayo kaya iligtas. Ang Lord ang magliligtas sa inyo. Amen. Hanggat mayroon kayong mga leader, yes, may encourage kayo, tinuturuan kayo, pero not all the time nandyan sila. Amen po ba? Amen. Kailangan mo talaga ang Diyos. Kasi pag may Diyos ka, kahit mag-isa ka lang, kahit walang nagsasabi sa iyo na lumaban ka, lalaban ka po. Amen. Bakit? Kasi kasama mo ang Lord. Ganun po si David. Alam niyo nung nakita ni David yung si Goliath sa Bible, sabi niya, sino ba yung na yan? Bakit niya nilait? Sino ba yung paganong yan? Pag sinabing pagano sa Bible, hindi nagkakilala sa Diyos. Bakit niya nilalait ang
ang hukbo ng Diyos. Diba? Tapos sinabihan siya ng kuya niya ni David, anong ginagawa mo dito? Kung nabasa niyo ang Bible, nabasa niyo doon, diba? Inutusan, ang purpose kasi noon, inutusan lang siya ng tatay niya na si Jesse na maghatid ng mga pagkain sa kuya niya. Yung kuya niya, yun yung mga warriors. Yun yung mga kasama ni Saul na haharap kay Goliath. Pero ang nangyari, pagpunta doon ni David sa digmaan, chismoso din si David eh. Tingin mo meron dyan. Tingin mo meron dyan. Nakita siya ng kuya niya, anong ginagawa mo dito? Mag-alaga ka doon ng mga tupa. Sabi sa kanya, yung mga tupa natin doon, alagaan mo. Tapos nagtanong-tanong si David, anong meron? Eh sabi man doon ni Saul, kung sino daw ang humarap kay Goliath, pag natalo si Goliath, mapapang-asawa niya yung anak ni Saul. Sabi ni Saul, si Migas. Tapos ang nangyari, si David, gusto niya mapang-asawa. Kinalaban niya si Goliath. Sinita siya ng pero hindi yun ang purpose si David. Kung mabasa niyo ang Bible, the reason bakit gusto niyang kalabanin si Goliath, kasi nga, inis siya kay Goliath. Kasi nilalait ni Goliath ang sambahayan ng Diyos. At sinabihan siya ni Saul, di mo kaya yan, sabi ni David, kaya ko po. Yung mga tupa na inalagaan ko po, kapag may leon na naghahabol, kapag may oso na naghahabol, ako mismo kinukuha ko yun. Sabi niya, isipin mo, kinakalaban niya, leon, oso. Kaya yun yung mindset niya. Kaya ko nga yung oso, tsaka leon, hagante pa kaya. Diba? Kaya ang nangyari, napatumba niya po. Pero alam niyo po, liban pa doon, hindi lang yun ang mga bagay na naranasan ni David kung paano siya iniwan. Ano po sabi dito? Sabi po dito sa Psalms 25:16-17, turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. Relieve the troubles of my heart and free me from my anguish. Dito po sa Psalms, sinabi ni David na, turn to me and be gracious to me, for I am lonely. Alam niyo sa Bible, si David ang isa sa mga lingkod ng Diyos na grabing pag-iisa ang naranasan. Pero isipin niyo po yung pinakagrabing naranasan ng pag-iisa, siya yung man after God's own heart. Amen. Kaya kung mag-isa ka na lang, pagkakataon mo na po pangalawa. Man after God's own heart, di ba? Ang point doon na, bakit si David naging man after God's own heart? Kasi nga, dahil siya ay palaging mag-isa, palagi siyang lonely, si Lord lang talaga ang kasama niya. Amen po ba? Amen. Sabi dito, ito po, throughout his life, next slide, tayo dito, hindi po, yan sa isa pa. Sa next, throughout his life, yan. Sabi dito, throughout his life, David felt lonely. Not only did he go through periods of isolation, as he was on the run from those who were trying to kill him. Sa Bible po, buong buhay ni David, mag-isa talaga siya. Hindi lang sa mga oras na hinahabol siya para ipapatay. Kasi si David po ilang beses siya tinangkang ipapatay ni Haring Saul. Dahil si Haring Saul, inggit kay David. Kasi nga, si Saul hari, pero si David, mas grabe po ang ginagawa niya. Sabi nga dito, yan po, but he also was different from everyone else. Ibang-iba rin siya sa ibang tao. Bakit? There was no other shepherd boy turned king in David's day. Wala po kasing ibang pastol na naging hari sa panahon ni David, siya lang. Si Saul kasi, hindi siya isang pastol, hindi siya isang mahirap na tao. Siya ay matangkad na tao, siya ay galing sa mayaman na pamilya. Pero si David, isa siyang pastol. Kaya kakaiba siya, tapos naging hari po siya. Hindi lang po yun. Sabi dito, his story was unique. And then, on top of it all, he was betrayed by those close to him. Maraming beses po si David binitray ng mga close sa kanya. Unang-unang nag-betray sa kanya, yung pinaka-pinunong kawal niya, si Joab. Si Joab na to, lagi nasasabi sa kanya na, tapat ako sa iyo. Pero ang daming sinabi ni David kay Joab na hindi ginawa ni Joab. Doon pa lang, betrayed na talaga siya. Ano pa? Sabi dito,
His father-in-law. Sino bang father-in-law na? Si Saul. Ilang beses po siya tinangkang patayin at pati pamilya niya iniwan po siya. Hindi siya sinamahan. His son. Sa Bible po yung mga anak niya, ilang beses tinangka si David talagang patayin. Grabe. Ano pa? And had difficult life in many ways. Yet, throughout the Psalms, David continually find hope in God. David even goes so far as to stay in verse 2, that he has no good apart from God. Even though dry or dangerous season, David knows that God is enough for him. Alam niyo po maganda kay David, kahit kung babasahin niyo yung Bible, kahit anong pinagdaanan ni David, never niya binilame ang Diyos. Never siya umalis sa Diyos. Amen. Never siya nagligo, naligaw, wala. Lalo pa po siyang nagtagumpay. Amen. Yun ang maganda kay David, na kahit iniwan, hindi iniwan ng buong lahat ha, pati asawa niya. Alam, pati yung asawa ni David, tinawanan siya na nagpupuri siya sa Diyos eh. Kaya nga yung asawa niya bakog eh. Sino yung asawa niya? Si Michal. Yun yung anak ni Saul na gustong-gusto niya mapang-asawa. Kasi diba sabi ni Saul, kung sinong makatalo kay Goliath, mapapang-asawa yung anak ko, yun yung premyo. At yung asawa niya si Michal, minahal ni David yun. Minahal niya talaga. Grabe si David magmahal. Kung alam niyo lang, grabe si David magmahal. Yung mga asawa niya, grabe. Kasi may isang asawa niya si Bathsheba. Pero makikita mo talaga na gusto niya laging kasama yung yung asawa niya. Lahat ng mga may anak niya. Si Absalom nga, na tinangkang patayin si David, hindi niya magawang ipapatay eh. Alam mo si Absalom, yung mga anak ni David, ilang beses yung tinatraidor, pero iba talaga si David, talagang hindi niya magawang saktan yung mga anak niya, ipapatay yung mga anak niya. Ang pumatay kay Absalom, si Joab, yung kawal nga ni David eh. Sabi ni David, huwag papatayin, pinatay ni Joab. Tapos nung pinatay ni Joab si Absalom, nagalit si David, sabi ni Joab, bakit ba ganyan ka? Naging tapat ako sa'yo, pero mas paborito mo pa yung anak mo. Malamang anak mo yun. Pero yun ang point doon na si David, grabe siya magmahal. Si Michal na minahal niya ng todo, tinawanan siya na nagpupuri siya sa Diyos. Merong verse sa Bible na habang nagpupuri si David sa kalsada, hari, isipin mo, hari ka, nagpupuri ka sa daanan, sinabihan siya ng asawa, parang maliwag ang asawa ko ah. Hari, nagapuri, nagasayo-sayo sa kalsada. Tapos dahil doon, sabi ng Lord, dahil doon, si Michal nabaog. Di siya nagkaanak. Nagalit sa kanyang Panginoon. Kaya yung mga taong tinatawanan mo yung nagpupuri sa Diyos, may sumpa po yan. Amen po ba? Ay, nagpupuri siya sa Lord. Baliw. Baog ko tuloy. May sumpa po yan. Si David, isipin mo, asawa na ngayon ni David ha, pero hindi pinalagpas ng Lord yun kahit asawa niya si Michal. Ibang usapan kapag Lord na po. Grabe po yung pinagdaanan ni David, pero kahit gano'n, talagang si David po mismo hindi siya naligaw. Hindi talaga siya naligaw, hindi siya nawala, yung parang nalito, ayaw na maglingkod, tulala. Hindi po ganun si David. Hindi. Bakit? Kasi nga, naintindihan niya na ang Diyos dapat lagi niyang kasama. Amen. Amen po ba? At yun dapat naintindihan niyo rin lahat. Amen? Amen. Hindi yung pag may pinagdadaanan ka, nakalimutan mo na ang Panginoon. Amen po ba? Ayaw ng Lord ng ganun. Amen po ba? Sabi nga dito, awit 27:10, isa to sa paborito kong verse. At si David din nagsulat nito. Sabi dito, itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin mag-aaruga. Dito pa lang makikita na natin na tinakwil din pala si David. Ang magulang niya. Si David, alam niyo kasi, nung time na si David hinahabol para ipapatay ni Saul, wala man lang siyang kasama kahit pamilya niya. Natatakot din yung pamilya, baka madamay. Kaya si David, mag-isa po siya palipat-lipat ng bayan sa Bible. Meron ng verse sa Bible na kung nabasa niyo yun, yung nagpanggap na si David na baliw. Naglaway-laway na siya sa daanan para lang hindi siya hulihin. Kasi pag nalaman na matino siya, papahuli siya at papapatay siya. Kaya nagbaliw-baliwan siya. Ganun po katindi ang nangyari kay David. Pero, nagbaliw-baliwan siya, pero hindi naman talaga siya nililigaw. Ang point po dito na talagang kahit anong mangyari sa buhay mo, wag na wag kang maliligaw. Amen. Wag na wag mong lalayuan ng Lord. Amen po ba? Amen.
Sabi dito, ito po, 2 Samuel 7:1, 16 to 17. Ang dami pinagdaanan ni David, pero sa uli pinagtagumpay pa rin po siya ng Diyos. Ano po nangyari? Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang palasyo. Sipin nyo sa kabila ng mga matinding pinagdaanan ni David, sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan niya, ito po ang naging reward sa kanya ng Lord. Sabi dito, si David ay panatag ng nakatira sa kanyang palasyo sa tulong ni Yahweh. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Sipin niyo po, yung David na iniwan ng lahat, yung David na nakipaglaban mag-isa sa higante, yung David na iniwan ng asawa, ng mga anak, ng pamilya, anong nangyari sa huli? Naging panatag din po siya. Amen. Pag panatag ng isang tao, ibig sabihin hindi siya naliligaw. Amen. Sabi niya, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway, magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharian. Hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Isinaysay nga ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. So makikita po natin dito na, oo, iniwan siya, pero sa uli, hindi po siya naligaw pa rin. Pinagpala pa rin po siya ng Panginoon. Amen. Bakit? Kasi nga alam ni David na kahit iwanan ako ng mga tao, si Lord kasama ko lagi. Amen. Amin po ba? Ganun din po sa inyo. Sa ating lahat, kahit iwanan ka ng mga tao, huwag mong iwanan ng Diyos. Amen. Magtatagumpay ka po. Amen po ba? Amen. Amen po ba? So number 3, ito po. Paul left by his co-workers in Christ. Ito naman, patungkol naman to sa paglilingkod sa Lord. Siyempre, pag nilingkod ka sa Lord, iiwan ka talaga ng iba. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ayun na. Amen. Parang hindi nagamit mo ng iba na. Yan. Pero alam mo, it's normal. At dapat masanay kayo ng lahat. Bilang mga leader, masanay po kayo talaga. Ito ay hindi isang ito ay tunay. Talagang si Pablo nga mismo na apostol. Ang bira. Nakaranas maiwan. So sabi dito, ito po, Philemon chapter 1 verse 24. Kinakamusta ka rin na Marcos, Aristarco, Demas, at Lucas ng mga kasama ko sa gawain. Sipin niyo po, yung time na to, si Pablo kasama niya pa ito. Sino kasama niya? Si Marcos, Aristarco, Demas, at Lucas. Ang kasama niya, 5 sila. At may mga kasama ko siya sa gawain. Pero pagdating sa 2 Timoteo 4:10 to 11, ito ang sabi ni Pablo, iniwan na ako ni Demas. Sabi na, dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito, yung mga taong iniiwan, mahal nila ang mundo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kapag ang tao iniwan kanila, wala nang wala na itong wala nang harison-ison, mahal mo pa ang mundo. Amen. Mahal mo pa yung nilikha ng Lord sa mundo. Totoo po yan. Hindi mo pwede sabihin na kasi naranasan ko po naranasan ko talaga na sabihin sa Lord na lahat, wala na talaga dapat ako mahal sa mundo. Kahit magulang, kahit sino man ang nawala sa akin, dapat mas lamang talaga ang Lord. Amen. Bakit? Kasi yan ang natutunan ko na kapag mayroong mas mahal ka kaysa sa Diyos, pag yan ginamit ng kaaway, mawawala ka talaga sa Lord. Amen. Amen. Amen po ba? Totoo po yan. Hindi pwede. Kaya nga, kapag may mahal ka pa sa mundo, pwede mong iwan lahat. Si Demas po ganun Naglingkod ng una, pero may mahal pa siya. Mahal niya pa ang pera, mahal niya pa ang tao, mahal niya pa siguro kung ano-anong mahal. Kaya ang ginawa niya dito, iniwan siya ni Demas. Dahil saan? Sa pag-ibig sa daigdig na ito. Pumunta siya sa Thessalonica, si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia, si Tito naman ay sa Dalmatia. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Isipin mo ba, yung ibang kasama ni Pablo, ang maganda po dito, yung iba niyang mga kasama, iniwan siya, pero nagpatuloy pa rin sa Lord. Pero ang ibig sabihin ko dito ng iniwan, ito ay patungkol sa iniwan ka at hindi na sila nagpatuloy sa Panginoon. Si Demas po yun. Si Demas, iniwan niya si Pablo at hindi siya nagpatuloy sa Lord. Para sa akin, hindi matatawag na iniwan ka ng tao kung yung taong yun nagpapatuloy pa rin sa Lord. For example, kahit sabihin natin wala ka dito, kung nagpapatuloy ka naman talaga sa Lord, patuloy ka sa pinapagawa sa Lord, hindi mo rin masasabing iniwan mo kasi sigurado pagdating ng time sa langit, magkakasama pa rin. Ang usapan dito is yung iniwan mo na
yung gawain inata sa atin ng Panginoon. Amen. Yung po ibig sabihin ng pag-iwan para sa akin. Kasi marami na akong mga kasama na wala sa church, nag-ibang church na sila, pero kahit gano'n, pinag-pray ko pa rin na pinagtagumpay ng Lord yung ministry nila. Amen. Kasi hindi naman ako ang Diyos na pinaglilingkuran, si Lord. Pero ang ibang usapan yung pinag-pray mo na Lord, yung mga ito nawala na talaga ng tuluyan. Yun ang nakakalungkot. At si Pablo mismo naranasan niya po yun. Iniwan siya. Pero alam niyo, kahit iniwan si Pablo, hindi po siya nagpa-apekto sa mga iniwan siya. Nagpatuloy po siya. At sabi sa Bible, natapos na ang takbuhin. Darating po ang time, iiwan ka. Ako, nahanda ko na. Darating ang time, may mga iiwan din talaga ako. Bago pa mangyari ang mga nangiiwan, nagpapasalamat talaga ako sa Lord. Dahil pinakita niya na po yun. Grabe, totoo talaga ang mga panaginip. Totoo talaga. Ang dami ng mga nangyari po sa church dito sa Nara na bago nangyari lahat na inihanda na talaga ako ng Lord. Hindi ko sinasabi kapag may mga naging dreams ako. Kasi nga, ayoko rin naman makumpis ang tao. Baka sabi ko, napanaginipan kita na wala ka raw ah. At ikaw naman, pinulpil mo ang panaginip. Oo, pinulpil ko na pastor. Pero alam niyo po, ang galing ng Lord, kapag dumating ng time na may mga nangiwan, advance talaga ang Lord. Pero nilireview ko yun. Nilireview ko po yun. Pero alam nyo, itong sasabihin ko, kahit iwanan ka ng mga tao sa paglilingkod sa Lord, huwag mo iwan ng Panginoon. Amen. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi ang usapan po sa paglilingkod sa Lord, hindi groupings, individual po ito na kaligtasan. Amen. Amen po ba? Kung iniwan ka ng isa, aalis ka na sa Lord, paano kaligtasan mo? Amen po ba? Amen. Kung yung isa hindi maglingkod, ikaw hindi ka maglingkod, paano kaligtasan mo? Hindi ka pwedeng magpa-apekto. Naalala ko nga dati, yung mayroong mga times na in-invite ako sa church ng magulang pamilya ko, nila mama, ng mga kapatid ko, in-invite nila ako. Sila na una sa church eh. Nauna ang mama ko, ang kapatid ko, mama ko, sila lahat nauna akong huli sa magkakapatid eh. Tapos may time, habang dilingkod kami sa Diyos, sila, napapansin ko, pag linggo, wala na. Nangyari po yun. Nangyari talaga yun. Na, nung in-invite, dati wala pa ako sa Lord, wala pa ako sa mundo pa ako, inom-inom, sigarilyo, lahat, bar-bar. Sige sila ka-invite sa akin, simba ka na. Tunay ang Diyos, buhay ang Diyos, unahin mo ang Diyos. Puro ganun. Nung nagsimba na ako, sama-sama kami. Ang saya, masaya talaga nagugod sa Lord. Pero nung kalagitnaan, napapansin ko yung kapatid ko, pati yung mama ko, pati iba, parang dito nag-attend. Parang wala man paglinggo. So mayroong time din, haya-haya ko lang. Eh, siyempre, sa church kasi sa Puerto, sa stage ako, kitang-kita ko talaga sila. Wala na naman ang mga kapatid ko. Wala na naman si mama. Ano kayang nangyari sa mga ito? Talagang pag-uwi ko ng bahay, ba't wala kayo sa church? Ay, kasi ganito. Kapatid ko, ba't wala? Ay, kasi ganito. Hinayayaan ko yun. Dumating ang time, napuno na ako. Sabi ko, in-invite niyo ako sa church, tapos hindi kayo nagasimba? In-invite niyo ako dito, tapos ikaw hindi ka nagasimba? Pasabi-sabi ka pa, sabi-sabi pa kayo, sambahin na Diyos, tapos wala ka. Ginanon ko po talaga si mama. Ginanon ko talaga yung mga kapatid ko. Sabi ko, ay simula, simba sila. Simba sila. Kasi sabi ko, ma, sabi ko kahit anong mangyari, ang sa Lord. Amen po ba? Hindi pwedeng hindi nyo, sabi ko ma, hindi to about ang point ko dito, dapat sambahin nyo ang Diyos every linggo kasi araw-araw may buhay kayo. Araw-araw may hininga, mga kapatid ko, sinasabihan ko yun. Lalo na ngayon, sa Puerto, libre dito kami sa Nara. Alam ko pa nagasimba sila sa hindi eh. Kasi sa picture sa media, lagi kasi nandun si mama eh. Pag wala picture ni mama, wala ka sa picture ma, absent ka na naman. Sabi ko sa kanya, wala ka sa picture, absent ka na naman. Ano nangyari? Sakit si baby. Ito dapat dalhin sa church para gumaling. Mga reason ba? Tapos yung kapatid ko isa, wala.
Pero alam niyo po ang kagandahan doon, kapag may naglilingkod sa pamilya niyo sa Lord, may nagpapaalala palagi. Amen. Paano kung wala silang naglilingkod? Wala nang magsasabi, uy, church tayo, kasi ikaw wala ka na rin nag-church. Amen po ba? Amen. Kumbaga, parang katulad dito, merong mindset dati, sabi niya, di na rin nagasimba po, pastor, yung mga pamilya ko. Di na rin ako magsimba para sama-sama kami sa impyerno. Ibang klaseng mindset. Grabe yung mindset niya na yun. Yung time na nawala yung mga kapatid niya, yung mga kapatid niya kasi dito rin eh. Mama niya dito, siya na lang natira. Nung di nagsisimba yung mga mama niya, sabi niya, di na simba, di na ako magsimba para sama-sama kami impyerno. Ganun talaga sinabi niya sa akin. Sabi ko, maling mindset yan. Sabi sa Bible, maglingkod ka sa Lord, manampalataya ka, maglingkod ka sa Diyos, ikaw at ang sambahayan mo maliligtas. Kung hindi ka maglingkod, paano na sambahayan mo? Amen po ba? Kaya nga, habang naglilingkod ka sa Lord, may nagpapaalala. Kahit mag-isa ka na lang sa paglilingkod sa Panginoon, huwag kang magpapaligaw. Huwag kang papayag na gamitin ng Lord ang pamilya mo para i-tempt ka para hindi ka maglingkod. Ito sila Dimas, yung mga kasama ni Pablo, tinuring niya po itong pamilya. Tinuring niya itong mga kapatid. Marami po, ako alam niyo, dami po mga kasama sa church before na mga nagturo sa akin mag-evangelize, kasama ko mag-pray. Ngayon, wala na sila sa Lord. Wala na. Ang iba, nagbalik na sa mundo. Yung iba, talagang nagbalik na ng tuluyan. Pero kahit ganon, hindi talaga ikaw dapat magpapa-apekto. Amen. Dapat klaro sa isip mo na nandito ako dahil sa Lord, hindi dahil sa tao. Amen. Amen po ba? Amen. Pero hindi ko pinagsisisihan na kilala ko sila. Kasi dahil sa kanila, marami rin pong tinuro sa akin ng Panginoon. At syempre, habang nandito tayo sa mundo, ikaw ang gagamitin din ng Lord. Anong malay mo someday? May mangyari sa buhay nila na ikaw ang nagamitin ng Lord para makabalik sila. Amen. Kaya hanggat naninindigan ka sa Panginoon, meron pong mga tao someday na babalik at nandyan ka pa rin. Amen. Amen po ba? So, ano sabi sa Bible? Nagtagumpay si Pablo. Sabi dito, 2 Timothy 4:6, sapagkat dumating ng panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinabuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Isipin nyo, kahit iniwan na si Pablo sa huli, nagtagumpay po siya. Sabi niya, I fought a good fight of faith. Amen. Darating ang time, dapat sabihin din natin to sa buhay natin. Lahat tayo dapat sasabihin to. Ano sasabihin mo ito? Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Habang binabasa ko to, sabi ko, Lord, maganda to. Maganda to verse na to, panghawakan mo talaga to. Amen po ba? Amen. Kaya importante po talaga na sa pabilingkod mo sa Lord, huwag mo papayagan na malayo ka sa Kanya. Amen po ba? Amen. So yan, praise God. Darating ang time, dapat sabihin mo rin to sa Panginoon pag kukunin ka na niya. Amen. Praise God. Sige po, number 4, last. Yeah. Jesus lived by all. Siyempre si Jesus po mismo. Sa Bible, iniwan si Jesus unang-una, nireject siya ng kanyang tatay, hindi kita anak. Pangalawa, nireject si Kristo ng mga Israelita. Nireject siya mismo ng mga kapatid niya. Tinakbuhan siya ng mga disipulo niya. At hindi lang yung pati po Ama sa langit, iniwan siya. Pero kahit ganoon, hindi po si Kristo nagkasala ng isang beses. Amen. Sabi sa Bible po yan. Ang sabi dito, ito po, ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Ito po yung nireject siya. Sabi na, noon din, binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pila. Mula noon, humanap si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Isipin niyo po, yung nangyari kay Joseph na binenta, ganun din ang ginawa kay Jesus. Binenta din siya. Kaya nga sabi ko po, yung maganda kay Jesus Christ, lahat ng mga naranasan ng mga tao sa Old Testament,
na pinagawa. Alam niyo, totoo, lahat ng pinagawa ng Panginoon sa mga lingkod niya sa Old Testament, lahat ng naranasan din ni Kristo na nagkatawang tao siya. Doon pinapakita na si Kristo hindi niya pinapagawa yung bagay na hindi niya ginawa. Ang pinapagawa niya yung bagay na ginawa niya na. Kahit ako po hindi ako nagpapagawa ng bagay na hindi ko nagawa. Kapag nagawa ko na, alam ko na kaya din niya ng lahat. Sa isang banda, may mga bagay din sa Bible na may mga bagay na hindi ko nagagawa ng iba at ako na-amaze ako. Pero ang maganda po dito, si Jesus mismo, lahat ng bagay na ginawa ng mga lingkod niya, ginawa din niya. For example, si Abraham, sinabi ng Panginoon, alisan mo yung bayan na yan, pumunta ka sa lugar, ituturo ko sa'yo, wala kang kilala doon. Ang Panginoon, iniwan niya yung langit, pumunta siya dito sa lupa para iligtas tayo. Sa Bible, si Isaiah, sabi sa Bible, ano po siya? Naglakad siya ng hubot-hubad at pinapangaral ng salita ng Diyos. Si Jesus mismo, nung pinako sa cross, hubot-hubad. Wala po siyang saplot. Sa Bible, si Moises, si Pinyo, ano po siya? Isang anak, binigay sa Egypt. Si Jesus po, isang anak, binigay sa atin. Marami sa Bible na naranasan. Persecution, grabe ang nangyari. Sinampal si Jeremiah ng bata pa siya dahil susunod siya ng Word of God. Si Jesus Christ po, matindi pa sa sampal ng ginawa. Kaya grabe po ang rejection kay Kristo. Grabe, iniwan siya ng mga tao pero kahit iniwan siya, hindi siya naligaw. Kaya sa buhay ng isang Kristyano, kapag nakipag-isa ka kay Kristo, sigurado kahit iwanan ka, hindi ka maliligaw. Kasi bakit? Nakipag-isa ka nga dun sa hindi naligaw, mas maliligaw ka pa. Amen. Amin po ba? Kaya kasi isang buhay ng isang Kristyano, napaka-importante na makipag-isa ka kay Kristo. Dahil kapag nakipag-isa ka kay Kristo, kahit iwanan ka ng mga tao, hindi ka maliligaw. Amen. Amen po ba? Sabi nga dito, Mateo 26:56. Ngunit, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas sa mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Sabi po dito, hindi lang yan. Mateo 27:45-46. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, Eli lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isipin niyo po, ang Panginoon mismo iniwan pero hindi siya naligaw. Iniwan siya pero hindi siya nalayo. Hindi siya, at gusto lang ipakita sa atin niya na kung ang Diyos iniwan, hindi naligaw, ikaw kahit iwanan ka ng mga taong nakasama mo, hindi ka dapat maligaw. Amen po ba? Kahit ikaw lang isa, hindi ka pwedeng maligaw kung may Kristo ka. At hindi maliligaw ang taong may Kristo sa buhay niya. Amen po ba? Sabi nga dito, 1 Corinthians 15:57-58. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kaya tatandaan po natin yan, sa paglilingkod sa Panginoon, kahit iwanan ka ng mga tao, huwag kang aasa sa kanila. Amen. Umasa ka sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kasi ang kaligtasan, hindi sa tao makikita kay Kristo lang. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Conclusion. Ito po. Even if everyone leaves you, you will never be lost when Christ is with you. Amen. Kahit iwanan ka ng lahat, hindi ka maliligaw basta may Kristo ka. Amen. Paano ka ba magkaroon ng Kristo? Humingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan mo. Amen po ba? Amen. Suko mo lahat. Pagbibisyo mo, addiction mo, suko mo. Ano pa? Patawarin mo mga nagkasala sa iyo. Patawarin mo sila. Si Joseph, alam niyo si Joseph, bakit sinumaan siya ng Lord? Bakit hindi siya naligaw? Kahit ganoon ang mga ginawa sa kanya ng kapatid niya, hindi siya nagtanim ng galit sa mga kapatid niya. Amen. Kung mababasa niyo ang Bible, isa yun sa portion sa Bible na nakakaiyak. Nung dumating yung time na nagkaroon ng tagutom, sabi sa Bible, at lahat ng bayan nagkaroon ng tagutom, si Joseph sa Egypt may mga pagkain. So nung time na yon, pumunta yung mga kapatid
ni Joseph sa Israel, sa Egypt, at hindi nila nakilala si Joseph na pala yun yung kapatid niya. At sabi sa Bible, pinatawad sila na Joseph, nag-iyakan pa nga sila eh. Hindi sila nagtanim ng galit. Kaya kung gusto mo makilala mo, dyan, pagsisihan mo kasalanan mo, suko mo lahat, patawarin mo mga nagkasala sa'yo, pamilya mo, kamag-anak mo, barkada mo, patawarin mo. Amin po ba? Ano pa, patawarin mo rin sa sarili mo. Huwag kang magigilty, kasi kung mag-guilty ka, para mo na rin pinayagan si Satanas magtagumpay sa buhay mo. Amen. Si Satanas yung magaling mag-guilt trip. Gigiltihan ka, Satanas po yun. Kung naagawa ka ng mali, biktima ka lang ng kaaway. Ang kailangan mo mag-repent. Amen po ba? Amen. Hindi manatilit ka dyan. At after that, humingi ka ng tawad sa Lord. After that, tanggapin mo siya sa buhay mo, tanggapin mo banal na Espiritu, at pag tinanggap mo banal na Espiritu, ang Panginoon kasama mo na. Amen po ba? Kaya tatandaan po natin yan. Sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa Lord, marahil hindi pa ngayon kasi hindi pa ganun katindi. Pero darating po ang time, matindi na ang mga persecution. Matindi na po. At kayo dapat, lahat tayo, dapat matindi rin ang paglilingkod mo. Bakit? Mag-care ka naman sa next generation. Mag-care ka naman sa anak mo, sa mga soon-to-be na kung magkaanak ka man. Diba? Dapat yung mga bata ngayon, erase na talagang dapat may takot sa Diyos. Amen. Kasi alam nyo, mas grabe ng persecution sa hinaharap. Mas grabe ang matindi talaga sa hinaharap. Papatayin ka o didinay mo si Kristo. Amen. Dapat yung mga tao, dapat ang mga magulang, may takot sa Diyos. Parang anak may takot sa Diyos. Amen po ba? Amen. Alala ko kagahapon, nung kami sa may barangay, kasi nga may activity po sa barangay doon, tapos in-invite na tayo, tapos yun po, ang nangyari, sabi ko doon, nag-ano kasi yung mga SK doon. Ang dami nilang mga program, mga palaro, basketball. Sabi ko nga sa taga-church, sabihin mo, baka pwede naman magkaroon ng activity ang barangay dito sa poblasyon na Sabi ko kay brother D, sabihan niya si mama niya na baka pwede magkaroon ng Bible study, mga kabataan. Amen. Kasi, kakasabi lang sa akin ni Cap na gabi-gabi, nag-ronda daw siya dito sa Nara. Kasi, sabi ni Cap, pagpunta ko sa barangay kahapon, kagabi, Pastor, alam na ako yung madalang araw. Bakit po? Kasi merong binugbog na kabataan sa Bali Festival. Pumunta dito, umiiyak. Pinagtripan daw. Kaya gabi-gabi nag-ronda kasi mga bata daw doon. Suntukan. Sabi ko nga, grabe. Sabi ko sa isip ko, grabe si Kapitan. Talagang babae pa yun, tapos nag-ronda. Dapat ang naka-assign sa ronda yung officer in charge eh. Meron yan dapat OIC sa mga tanod na kagawad. Si Papa kasi dati, kagawad, siya ang naka-assign sa tanod. Pero ang nangyari sa barangay, si Kapitan yung lagi nag-ronda gabi-gabi. Babae. Kasi isip-isip ko, ang mga basketball, volleyball. Pinakita yung mga, alam mo grabe, pinakita dun yung mga pondo sa barangay. Sa basketball, 300,000 na gastos. Paliga. Grabe. Ano yun eh, so ba, state of the barangay address, lahat ng fund na ginamit, pinapakita doon. Grabe. Basketball foundation, 300,000. Pambira, sabi ko nga ganito lang, ang laki-laki. Yung mga kabataan na naman nagbabago yung buhay. Sabi ko nga, I hope and I declare someday magkaroon ng 30 minutes. Amen. Sabi ko nga, sabi ko sa'yo, pasirin ko alam nila. Sabi ko sa si Mami, pamagsin, pagkakataon yan. Amen. Kami, wag na lang daw, Pastor. Wala ito. Hindi, point ka lang doon na ang kailangan ng kabataan, hindi sports, kailangan na si Jesus. Amen. Amen po ba? Kaya nga yung point ko doon, at wala pa yung gastos. Nakapaggastos ka ng... Kasi transparent talaga, isipin mo, ang fund ng SK na sa 1.5 something million. Ang laki. Tapos ang nagastos na nila, 900,000 plus, may natira pa silang 500,000 for the whole year.
Tapos sa basketball, pero ang mangyari, mga kabataan na kasundukan pa rin doon. Alam mo, sabi ko nga, what if magkaroon talaga ng ng Bible study? Yung kunwari, every time you gathering, bago man lang magpalaro, meron mo lang sharing. Amen. Diba? Tapos, hindi naman sabing, parang turo lang ba? Kasi ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, kung may Kristo. Amen. Kung walang Kristo, saan din sa bayan? Totoo po. Sabi nila sa kabataan ng pag-asa ng bayan. Maraming kabataan ngayon nagpangbugbog. Maraming kabataan na nagpagsagot-sagot sa magulang. Lalo na sa Nara, sabi ko nga, karamihan ng mga puro broken family, yung iba, ang hirap. Yung iba, kompleto ang pamilya, pero parang broken pa rin. Kaya sabi ko, ang kailangan talaga dapat mga kabataan ma-share ng Word of God. Amen. Yun yung point natin doon. Kasi bakit? Kapag na-share ng mga kabataan ng Word of God, masaya. Amen. Walang gulo, walang nagalikot na tanod. Diba? Wala na kasi, mga kabataan din yung paramihan nagkakupit, naganako sa mga bahay. Diba? Parang katulad yung nakaraan, nagkwento sa akin, yung nakasama namin dito sa Valley Fest, nagatindad dyan ng Zacchaeus, David, tsaka Gulayat, yung may tindahan din dun sa may NIS. Yung Zacchaeus, David, yung may coffee shop, yan. Sabi niya sa akin nakaraan, nanakawan kami doon. Nanakawan daw sila sa harap na NIS, tinakaw daw yung mga coins. Lahat ng pambariya, sabi mga kabataan na nagnakaw nun. Pero sabi, hayaan mo na, mga hundreds lang naman yun. Sabi niya, mga bata yun kasi yung store namin doon, walang lock. Ninakawan daw sila. Kung lahat ng kabataan na sila, hindi wala nang magnanakaw. Amen. Amen po ba? Kaya importante yun, sabi ko nga, na ang mga kabataan kaya naliligaw kasi wala Kristo. Amen. Iniwan na nga ng magulang, wala pang word, naliligaw. Kaya dapat, sa buhay natin, lahat, bataan, matanda, huwag mong iwan ng Lord para hindi ka maligaw. Amen. Amen po ba? Iwanan ka ng lahat. Okay lang iwanan ka ng lahat, pero huwag mong iwan ng Lord. Amen. Amen? Kasi ang Lord hindi nang iwan. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat. Praise God.